Hi guys, usapang resignation naman tayo dito sa Czech Republic. So, parang hindi ko alam kung meron akong video nito, pero parang ito yung parang update or yung mas pulido na explanation pagdating sa pag-apply dito sa, pag-resign dito sa Czech Republic. So, way back kasi 2022 guys, nagpunta ako dito sa Czech Republic. And then after 6 months ng work ko sa company ko, hindi ko siya nagustuhan, kaya lang nagkaroon po ako ng health issue. So, dahil nagkaroon ako ng health issue, guys, so kinailangan ko na maghanap ng ibang company na magiging okay yung health ko. So, after 6 months na pagtatrabaho ko dito sa company ko, first company ko na to, is nag-resign po ako. Pero ang una kong ginawa, guys, naghanap muna ako ng company. Ngayon, dito kasi sa Czech Republic, once na nakahanap kayo ng company, parang aanuhin kayo na mag-tour. Ang mag-tour, ibig sabihin, tingnan nyo yung loob ng company, magugustuhan nyo ba yung mga alok nila, something yung mga basic nila, magkano ba yung magiging basic nyo, ano yung mga benefits nyo. So, ipapaliwanag po yun during ng pagtutour nyo sa kanilang company. Once na nagkasundo kayo, for example, ikaw si employee and then si employer is nagkasundo kayo sa alok ng bawat isa, ang sunod naman po ninyo is magre-resign naman kayo doon sa inyong company. Ngayon, pag nag-resign kayo guys, magbibigay kayo ng papel na naka-check Czech language. So, kung meron kayong kakilala na nag-resign na, pwede po kayong maghingi ng reference na papel, pero dapat naka-Czech language siya. Hindi po pwede ang naka-English translation or naka-English language siya. Hindi po siya po pwede, dapat naka-Czech language siya. Second, magre-render po kayo ng 2 months para doon sa inyong dating company bago kayo makapunta doon sa inyong bagong company. Pag-render nyo ng 2 months po na yon, automatic po yon, magbibigay si dating company mo kung hanggang kailan ang iyong last day. So guys, pasukan nyo kung hanggang kailan ang last day nyo. Kasi once na nagsabi si employer nyo dati na hindi kayo pwede, na hindi nyo yan papasukan, kailangan nyo po yung pasukan. Bakit? Meron na pong napulis dyan. Kasi, abiding the law. Okay? So, ine-explain ko lang sa inyo ha, pero kung meron kayong dobolena or meron pa kayong vacation leave, pwede nyo po yung ipakli doon or gamitin doon. Pero kung wala na at sinabi nila na kailangan mong matapos hanggang, for example, hanggang August 31 ka dapat matapos mo yun hanggang August 31. Pag hindi mo yun natapos ng August 31, pwede ka namin papulis. So, wala kayong magagawa kasi abiding the law po yun. Next, once na nakapag-resign na kayo sa kanila, lipat na kayo kay bagong company. So, kung ano yung mga rules and regulation kay bagong company is sila na po yung nakakalam. Ngayon, merong mga ibang cases na once na lumipat kayo ng bagong company, kayo mag-aayos ng change employer nyo. So, saan po inayos ang change employer? Sa ministry po yan. Hindi po ako nakapag-try na makapag-ayos. Pero sa ministry po, inaayos ang inyong pagpapa-change employer, pati yung inyong change address. Kung kayo ay direct na mag-a-apply kay ministry, pagdating diyan sa usaping yan. Pero kung sa agency nyo naman ang bahala, for example, pwede rin po. So, ako, under po ako ng Grafton. So, yan. Sa Grafton po ako sa ngayon. Dati po ako sa Grape Care LTD and then lumipat ako ng Grafton. Although ang Grape Care LTD, wala naman siya sa akin problema. So, everything's fine. Wala po siya problema sa akin. Nagkaroon lang talaga ako ng health issue kaya umalis ako doon sa before ko na company. And then, paglipat ko nga dito, nasaktuhan naman na maganda naman yung company na nalipatan ko and hindi naman po ganun ka tindi yung nararamdaman ko sa aking ano. Di nagkaroon kasi ako ng problema dito. So, nahihirapan po ako kaya hindi ko siya magawa ng maayos yung trabaho ko dun sa una kong company. Kaya, it's a health issue. So, yun. And after nyan, guys, within 6 months ha, sinasabi ko sa inyo, dapat maka 6 months muna kayo sa inyong unang company bago po kayo mag-resign. So, pwede po ba yung sinasabi nila na 3 months pa lang pwede na ako mag-resign? Ngayon, eto yun, dito yun papasok. Kapag nakapangalawang, sa unang company nyo, 6 months, tapos nag-render kayo ng 2 months, ngayon, yung bago nyong in-applyan
is hindi kayo okay. So, sama talaga ng tama nyo, parang gano'n, nire-racist kayo, something like that. So, pwede po kayo mag-apply ulit sa ibang company after 3 months. Pero guys, this is risky. Sinasabi ko sa inyo guys, this is risky. Kasi pag kayo napagtripan ng ministry at hindi i-approve ang inyong visa, mag-goodbye Czech Republic kayo. Kaya risky po yan para sa akin. So, may mga gumagawa naman dito ng ganyan. Mayroon ako mga kakilala na minsan pag hindi nila nagugustuhan, talagang lilipat sila sa ibang company. Ngayon, once na nagtagal na sila dun sa sunod nila, sa pangalawa nilang company na nalipatan, after 1 year ulit, lilipat ulit sila ng ibang company. So, merong iba dito, nakapito ng company within 5 years. So, nakadepende yan sa inyo guys kung malakas or risking person kayo. Pero ako kasi, isang beses pa lang ako nag-resign sa work ko. At yun nga yung work ko na una, na dahil nga nagkaroon lang ako ng health issue, kaya po ako nag-resign. So guys, ang kagandahan kasi ganito ha. Ang kagandahan kasi once na kayo ay nag-stay sa inyong unang company. For example lang, bibigyan ko kayo ng scenario. Nag-stay kayo sa unang company nyo. Ang kagandahan kasi niyan, after 1 year is pag nagtaas ng basic salary, is tataas din po ang basic salary nyo. Unlike kapag kayo ay nag-apply ulit ng bago, so kung magkano yung rate niya, is ganun pa rin yung rate nyo. So parang kahit 2 years na kayo dito, kahit 3 years na kayo dito, nag-apply ulit kayo ng bagong company, so back to, parang, alam mo yun, magbaback to, ulit kayo, na bago kayo. Ganun po yung scenario dito. So, ano po bang ibig nyo sabihin? Kasi, syempre, pwedeng isipin nyo na, ay, matagal na kasi ako dyan eh. Paano yung offer ko dun sa una kong company is 27,000? Pwede ba akong offeran ng 21,000 sa sunod na company? Yes, pwede po. Kasi ang offer po sa akin sa una kong company is nasa 25,000 something. So, una naman kasi 24,000. So, after 6 months kasi tumaas ako ng 25,000 crowns. Ngayon, naglipat po ako ng company after 6 months. Tapos nga, nag-render ako ng 2 months. So, total of 8 months. And then, paglipat ko dun sa bago kong company, ang offer po sa akin is nasa 24,000. So, I grab it. I grab the opportunity. And then, free accommodation siya. Kaya lang, noong time na ng signing of contract ko is nasa 21,000 lang yung nakalagay sa contract ko. So, I try na ihabol. I try na parang magsabi na bakit ganon. Bakit? Kasi nagsabi po talaga ako doon sa agency ko na bakit ganun? Ang pinirmahan ko is 24,000 doon sa bagong contract ko and then 21,000 lang yung pipirmahan ko dito sa kontrata ko na bago. Bakit po ganun? Ngayon, ang nangyari kasi is meron silang qualification na hindi po ako pumasa and I don't know why. Kasi alam ko naman na ako ay nagmachinist ng matagal ding panahon. Kaya lang siguro doon sa aking resume is may nakalagay kasi na isang warehouse which is yung pinaka-latest ko is warehouse po ako doon. So, possible na doon sila nag-base na meron akong 3 years na warehouse kaya inilagay nila ako doon sa parang pinakamababang parte or pinakamababang category doon sa company namin. So, nangyari po yun sa akin. Yun nga lang, pagdating ko ng 3 months, diba 21,000 ako. Pagdating ko ng 3 months, umangat ako ng isang level. Pagdating ko ng 6 months, umangat ulit ako ng isang level. Yun. Kaya po parang medyo nahabol ko rin siya na ngayon is nasa 26 na ang aking basic salary. So, dating nagsimula ako sa 21. So, pang isang taon ko dito sa company ko. So, yun. Umangat na naman po siya ng 5,000. So, something like that. So, yun. Binigyan ko lang kayo ng information. So, ganun yung mga scenario na pwede nyong ma-encounter once na gusto nyo maglipat ng ibang company. So, possible talaga siya nangyayari kasi nangyari talaga siya sa akin. Pero hindi ko sinasabi na yung nangyari sa akin is pwedeng mangyari sa'yo. Binibigyan ko lang kayo ng awareness guys na possible na mangyari. Pero hindi ko sinabi na yung nangyari sa akin is mangyayari din sa'yo and same tayo ng scenario. Yun lamang and thank you so much. Have a nice day.